Balita, siniwalat po ni Senator Amy Marcos na nakatanggap siya ng impormasyon na dadalo ang whistleblower na si Orly Gutesa sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes, pero hindi para magdagdag ng impormasyon na kanyang nalalaman, ngunit para bawiin po yung kanyang naunang testimonya. Kunin natin ang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, sabi ni Senator Amy Marcos, may mga testigo raw na tinakot para bumaligtad at bawiin yung kanilang mga naunang testimonya sa mga investigasyon ng Senado. Sabi ni Senator Amy Marcos, iyan ang aabangan sa pagdinig sa Biyernes. So magre-recount na yung Marine. Yun daw po, at saka yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Nakatanggap ng impormasyon si Senator Amy Marcos na haharap umano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes si dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Pero hindi para magsabi pa ng iba niyang nalalaman sa nangyaring delivery umano ng mali-maletang pera galing sa kickback sa flood control projects, kundi para bawiin ang kanyang naunang testimonya. Sabi ni Marcos, nagbago na rin umano ang naunang plano na gawing state witness ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Ninuloko na tayo ng lubus-lubusan. Ang mangyayari ngayon, magre-recount ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Ayon sa senador, tinakot umano ang pamilya ni Gutesa. Si Gutesa ang surprise witness ng Senado na nagdawit kay dating Speaker Romualdez na isa sa umano'y pinagdadalhan niya ng mali-maletang pera sa bahay nito sa Taguig. Pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ito anya ang dahilan kaya sinisiraan si Gutesa, katunayang kinukwestiyon ngayon ang kanyang umano'y peking pirma sa sworn affidavit. Sabi ni Marcos, bukod kay Gutesa, may iba pang testigo sa malawakang anomalya sa flood control ang umano'y pinipigilang magsalita at itinago. Kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Nakuha niya raw ang impormasyon sa ilang source mula din sa Malacanang. Problema, Malacanang has become very leaky. As a matter of fact, the entire administration has become very leaky. Ang daming nagsusumbong dahil sila mismo nagdadalawang isip, maraming matinding abogado dyan, maraming mahuhusay, magagaling, at may konsyensya. Marami sa kanila, hindi rin mataiman nangyayari. Wala namang balak si Marcos na dumalo pa sa mga pagdinig ng komite. Hindi siya pabor na si Senator Ping Lacson ang muling mamuno sa Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya may mga hinaharang umanong impormasyon. Kakahiya sabihin dahil colleague namin. Pero sana, hayaan ang interpelasyon at ang investigasyon mapunta sa kung saan. Parang sa tubig yan eh. Pag pina-flood control mo, mas lalong huhupa. Kaya kinakailangan, huwag inaawat, huwag pinipigilan. Walang pigil. Dapat tuloy-tuloy. You go where the evidence leads you. Tiisa na lang kung sinong matumbok. Ali, hiningan natin ng komento hinggil dito ang tanggapan ni Senator Ping Lacson, pero hanggang ngayon wala pa siyang inilalabas na anumang pahayag. Sa Biyernes, kinansila na yung nakatakdang plenary deliberations para sa pambansang o panukalang pambansang budget. Yan ay para bigyang daan ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ali. Okay, dagdag impormasyon lang, Mean, dito sa sinasabi. Kasi all this time, wala si Orly Gutesa eh.
na kanino siyang kusdiya. May handler ba siya? Siya ba ay nagtago? Meron bang nasabi ang senadora tungkol dito? Hindi niya daw alam, Ali, kung nasaan ngayon itong si Gutesa. Pero doon sa huling panayam kay dating Secretary Mike Defensor na siyang sinasabing nagtumulong at nagharap dito kay Gutesa sa Senado, ang sabi niya hawak daw ng Marines itong si Gutesa na pinabulaan na naman ng Philippine Marines. Bukod kay Gutesa, may binabanggit pa siya na ibang mga testigo pa, no? Na bukang gigibain yung mga naunang pahayag ni Gutesa at iba pa na talagang direktang sinangkot nga itong sina Martin Romualdez at Zaldico. Nabanggit ba kung sino pa yung mga ibang testigo na magre-recant? Yan daw ang aabangan, Ali. Dapat daw yang bantayan ng publiko sa pagdinig sa Biyernes. Isa na lang, last question. Mayan, yung binabanggit niyang 17 congressman na lamang daw yung hahatakin. Ano naman ang ambag ng mga yon? Kung sakasakali. Ali, yung 17 kongresista, oo, sila na rin yung sabi ni Senator Ping Lacson kahapon, pinadalan sila ng sulat sa pamamagitan ng House leadership para sila ay maimbitahan. Hindi nga sila pwedeng basta ipatawag dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Yung 17 yun yung mga pinangalanan ni Curly at Sara Diskaya sa kanilang naunang testimonya nung ang investigasyon pa ng Senado ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Okay. Yan ang haba natin sa darating na Biyernes kasi nga ang nakikita natin dito posible, maaari, daw raw. Kung yan ay magkakatotoo, malalaman natin sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Biyernes. Maraming salamat, ma'am. Si Amy Marcos ay isang inutil, ay isang babalina na ginagago ang Pilipino na pinoprotektahan ang kanyang kapatid na gustong-gusto na natin masampal ni Inday Sara. Day, sampalin mo na nga yan. Ginagago na tayo. Tignan mo. Si Inday nagsasabi na kinidnap ni Bongbong Marcos ang kanyang kapatid. Ay, ang kanyang tatay. Then ito si Amy Marcos na bumubuntot sa Day, nililigtas yung kapatid niya. So, saan tayo tutungo? Diba? Unless na lang may strategy si Inday na pagdating ng araw ay, sige, we'll see kung anong strategy na yan. Mga kababayan, sukang-suka na. Kaya sa November 16, 17, 18, kailangan na natin patalsikin ang mga adik. Okay? Here's another thing. Ito naman, kay Gutesa. Nagbidabidahan si Amy Marcos. Ito, gusto kong itong statement niya. Itong babalina na to. Ang statement niya, ha? Ang kadyutahan, tignan natin. Diba, Amy Marcos, mahiya ka. Mga yawa kayo. 206 bones ng buto mo at ng kapwa-puhan mo ay nilamon galing sa pagnanakaw sa kaba ng bayan at dapat na kayo dapat ibitin na patiwarik. Yes. Irene Iser. Tama? O, si Marizel 65. Okay, now, eto, pakinggan natin sinabi niya tungkol kay Gutesa kasi dito mo makikita mga palangga kung gaano kaleche itong si Amy Marcos. Kasi yung binasa natin tungkol kay Bato, di ba? Ito yung tungkol kay Gutesa. Ito yung tungkol kay Gutesa. Okay, ito. Listen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Okay. Ang yabang. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Teka, sinasabi niya. Okay. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil na pressure, tinakot ang pamilya. Okay, biglang babaliktad, pinressure, tinakot ang pamilya. Halos tinutukan ang asawa at anak. Okay, halos tinutukan ang asawa at anak. Senador yan, ha? Tinutukan pala eh. May report pala eh. Na halos tinutukan ang asawa at anak, tinakot. Wala kang gagawin. Pwede mo na yan paimbestigahan sa Senate or sa
I-report mo sa NBI o sa DOJ, which is, alam naman natin na puro lahat kakampi nila yan ng mga bangag. Ang punto de vista ko, senador ka. Mayroon kang nalaman na tinutukan ng pamilya, tanga ka pa rin, pa-interview ka pa rin, dapat tumawag ka ng investigation. Papabayaan na lang natin? Listen. Alam na ninyo kung sino yung matindi ang testimonya. Okay. O, sino yan? Alam na ninyo kung sino ang pinakamatindig testimonya. So, meaning, okay, hindi ko alam kung, hindi alam. Well, hindi naman siya. Alam naman natin na naglalaro talaga tong hinayupak na to. Ano sabi? Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Okay. Dahil doon, Tinanong siya ng mga reporter, sino ma'am? Si Gutesa? Kasi nung una sabi niya, alam nyo na yan. Then, na-corner na siya. Sabi niya, yun nga. Kasi, in-acknowledge niya na si Gutesa nga. personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. O, di ba? Tinakot at hindi tama ang gawain nila. Okay? Dahil lang Okay. Sorry? Intention po ba na hindi pagtakpan dun sa mga... Syempre, klaro-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kong bidahin. To clarify, Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Wala na naman naniniwala sa inyo. Sino yung inyo? Yung kapatid niya na adiktos. Hindi na ma-pinpoint si Lisa Tanas ang punot dulo ng lahat ng ito. Pero ang sinisisi niya, hindi niya nga pinapangalanan Alam nyo na yon. Meron bang ganyan? Chismosa ka lang? Alam mo na tinutukan yung anak ni Gutesa? Wala kang gagawin bilang isang otoridad? Senador ka? Ano ba naman tumawag ka sa DOJ, Department of Justice? Tumawag ka sa PNP? Tumawag ka sa NBI? Hey! Ako si Amy Babalina, si Gutesa, isang Pilipino, isang lingkod bayan, di ba? Isang master sergeant na tinutukan ang kanyang anak at ang kanyang pamilya na gusto siyang gurgurin. Kung sino yung tinutukoy niya, imbestigahan natin to, panagutin natin to. Inuna pa ang buwaka ng inang nagpa-interview. Hindi ba pag nasa danger zone ng isang tao, anong tinuturo? Tumawag ka ng 911. Tumawag ka ng otoridad. Hello, 911. Tinutukan. Pag sa Amerika, napakalaking kaso na yan. Tinutukan ang anak ni Gutesa, ang pamilya, kailangan panagutin kung sino ang tumutok ng baril. Kung itong sinasabi niya ay may katotohanan, tuloy natin ang kadyutahan. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipinas. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Ulol, talagang hindi magpapaloko ang Pilipino sa'yo. Nililin lang ninyo? Bakit ganun ang address niya? Ninyo. Alam niya nga na yung pamilya niya, ang kapatid niya, ang punot dulo ng lahat ng kasamaan na nangyayari sa Pilipinas. Kaya sabi ko, Day, sampalin mo na tong putang inang ito. Tingnan niya. Yung pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa? O basta, yun na yun. O, tiyan mo, ma'am, yung pamilya niya na tinakot, yung pamilya ni Gutesa, o basta, yun na yun. Pwede bang ganyan? Senador ka? Nagchismis ka lang? Kung mayroon nagsabi sa'yo na si Gutesa, ang kanyang pamilya, tinakot dahil tinakot ni Romualdez, sino ba ang pwede magtakot kay Romualdez? Ay, kay Gutesa? Hindi ba pinsan niya? Sino ba ang may mabigat na testimonya? Si Gutesa. Ano bang mabigat na testimonya ni Gutesa? Na nag-deliver siya ng mali-malitang pera, 1 bilyon sa bahay ni Tambaloslos at sa kay Zaldico at doon sa Malacanang. Doon sa ano na yon, sa Senate hearing na yon. So anong sinasabi itong julol na to? Pakinggan natin. Pangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am? Ha? Si Gutesa nakita na po. Basta, oo. Basta alam ko, Basta, oo.
Abangan ang susunod na kabanata. Itong mga statement na ito, yung mga kajudingan, nakachipan. Cheap ka, well, you're always cheap. Lahat kayo.